Day 31, January 31, last day ng January. So, ang babasahin natin ngayon ay may kita sa Exodus 4 hanggang 6, 3 chapter. So, makibukas kayo sa Bible. Sabi sa Exodus 4, itinanong ni Moises, "Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelite at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo?" Tanong sa kanya ni Yahweh. "Tungkod po." Sagot ni Moises, "Ihagis mo sa lupa." Utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Hawakan mo sa buntot ang ahas." Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. So ito yung pag inuutusan ka ni Yahweh sa isang bagay, hindi hindi na natin kailangan ng mga bagay na wala tayo kasi kayang gamitin ng Diyos kung ano yung meron tayo, 'di ba? Si Moises hindi niya na kailangan na Lord, kailangan ko ng kamelyo na siyempre papunta siya dun, 'di ba? Or kung tayo ngayon, 'di ba, inutusan ng Diyos, "Pumunta ka dito sa ganitong bayan." Ang hingin natin, Lord, yung accommodation, yung gastos. Pero dito kay Moises, dito nagpapatunay na kayang gumawa ng Diyos ng paraan at kaya niyang gamitin kung ano lang yung meron tayo. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib. Utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang kitong nakasimputin ng niyebe. Ipasok mo uli. Utos ni Yahweh at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang sa napaniwalaan ka nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na ito'y magiging dugo. Kung nakakatakot lang sa atin ngayon, yung mga ganito kagaya ni Moises, kunwari makakita tayo ng ganito na gumagawa ng mga miracles, parang mahirap siya paniwalaan. And madalas nasabi silang mga kulto, pero dapat pala gano'n kung magse-share ka ng gospel, dapat pala gano'n na dapat pinapakita mo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran. Sa verse 10, sinabi ni Moises kay Yahweh, "Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita, bagamat nangusap ka na sa akin hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita." Sinabi ni Yahweh, "Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? O sino rin ba ang nagbigay ng paningin at nag-alis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin." Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong sugpuin? Ay gano'n talaga 'no, na 'pag inutusan tayo kahit ng parents natin, parang nagrereklamo tayo na, "Yung iba na lang Lord." Ganun. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Hindi ba kapatid mo ang lebilang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat ninyong sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang inyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga mababalaghan." Umuwi si Moises upang magpaalam sa binyang si Jethro. Sinabi niya, "Babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kapag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila." Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo." Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay siya patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng paraon ng kababalaghan nagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya,
Ipinapasabi ni Yahweh ang Israel ay isang anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Zipporah ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang asawa. Pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinaghulian, saka sinabi, "Tunay ngang asawa na kita sa pamagitan ng dugo ng pagtutuli." Dahil dito, sinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Sipora kay Moses, "Naging asawa kita sa magitan ng dugo ng pagtutuli." Grabe no, yung inutusan ka tapos hindi ka pala qualified. Tapos, Lord. Hinabol pa niya, no? Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Salubungin mo sa ilang si Moises." Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at tinagkan niya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang pinagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos nito, nagpunta sa Pharaon, sina Moises at Aaron. Sinabi niya, "Ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya." Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh, hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ni Pharaon. Sinabi nila, "Nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreyo, kaya isinasamo naming payagan ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan." Sinabi ng hari ng Ehipto kina Moises at Aaron, "At bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreyo kaysa sa mga Ehipsyo. Nais pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho," sabi sa kanila ng Paraon. Nang araw ding iyon, ipinatawag ng Paraon ang mga pangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, "Huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyo sila ang manguha ng gagamitin nila at ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag pababawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga iyan kaya't nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Lalo ninyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan." Pagsabi ng Paraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, "Pinapasabi ng Paraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kanilang kailangan ninyo kung saan mayroon. At ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati." Ginalugad ng mga Israelita ang buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Sila inaapuran ng mga tagapangasiwa at pilit na pinapagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, "Bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon?" Dahil dito, pumunta sa Paraon ang mga kapatas at nagreklamo, "Bakit po ninyo kami ginaganito? Pinapagawa pa po kami ng tisa ngunit hindi na binibigyan ng dayami at ngayon po'y binubugbog pa kami, gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang." Sinabi ng Paraon, "Mga batugan, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maglingkod kay Yahweh. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sandami pa rin ng dati ninyong ginagawa." Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin
Sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, "Parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ng Faraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami." Kaya nanalangin si Moises, "Yahweh, bakit po ninyo pinahirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon ay lalo niyang pinaghirapan ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon, hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo." Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako si Yahweh. Nagpakita ako kay na Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Hepsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sasabihin mo sa mga Israelita, 'Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Hepsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng kanilang kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa paghihirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moses, "Pumunta ka sa Pharaoh at sabihin mong payagan ng umalis sa mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Pharaon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita," sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron, "Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Pharaon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. Ito ang mga puno na pinagmulan ang kanina Moises at Aaron. Ang kay Ruben ay siyang pangalan ni Israel ay sina Enoch, Phalo, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zuhar at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simei. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uzziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Mose. Ito ay ang mga kansalipin ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jochebed, na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izhar, sina Kuhan, Nefeg at Sikre. Ang mga anak naman ni Uzziel ay sina Misael, Elzaphan at Setri. Napangasawa ni Aaron si Elisabet, na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Kora ay sina Aser, Elkanah at Abiasap. Ito ang mga angkan sa lipi ni Kora. Napangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron ng isang anak ni Phutel at naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng angkan ng mga Levita ayon sa kanilang lipi. Sina Moises at Aaron ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kanilang lipi. Kaya sinabi nila sa Paraon na palayain ang mga Israelita. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, "Ako, si Yahweh, sabihin mo sa Paraon, na hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko." Ngunit sumagot si Moises, "Paano ako pakinggan ng Paraon, gayong hindi ako mahusay magsalita?"